Nagsimula ang movie kung saan ay hinukay ni Deadpool ang libingan ni Wolverine upang maisama niya ito, at nakita niyang patay na talaga si Wolverine at sinabi niya sa kalansay nito na kailangan talaga kita, pagkatapos ay biglang naglabasan ang mga agent upang hulihin siya, at matapang niyang nilabanan ang mga ito at pinagpapatay, at pagkatapos ay sinabi niya sa mga audience na bakit ko nga ba kailangan si Wolverine at bakit ko siya hinahanap, upang malaman natin ay dinala tayo ni Deadpool sa nakaraan noong 2018 nang masira ang machine device. At habang ginagawa ay kinuha niya ito upang patayin ang kanyang mga kalaban sa nakaraan, at para mailigtas ang kanyang kaibigan na si Vanessa ay pinatay niya ang killer nito, at dahil sa paggamit niya ng time machine kaya't nagkaroon ng problema sa timelines. At ito pala ang dahilan kaya't gusto siyang hulihin ng mga agent ng TVA, ngunit masaya si Deadpool dahil naibalik niya ulit si Vanessa at ang kanyang mga kaibigan nang magkaroon ng problema sa timelines, at ngayon ay makikita nating ginagamit niya ang device at nagpunta siya sa MCU Universe. Pagkatapos ay sinabi niya kay Happy na gawin siyang isang Avenger. At dahil ayaw ni Happy kaya't muli siyang bumalik sa kanyang universe upang mabuhay na lang ng normal, isang gabi sa kanyang birthday ay bigla siyang kinuha ng mga agent at dinala sa TVA, pagkatapos ay sinabi sa kanya ng officer ng TVA na si Paradox na kaya pala siya kinuha ng mga ito dahil ginamit niya ang time device. Sinabi ni Paradox na gusto kang pumunta sa MCU Universe ng mga senior ng TVA, kaya't natuwa si Deadpool dahil gusto talaga niyang maging isang Avenger doon at excited niyang sinuot ang suit na ginawa ng TVA para sa kanya. Sinabi niya na pabalikin muna ako sa universe ko para makapagpaalam ako sa aking mga kaibigan, ngunit sinabi ni Paradox na hindi na kailangan kasi wala ng power ng universe mo kaya't mawawasak na din ito, at kaya nawala ng power ang universe mo dahil namatay doon si Logan at siya ang power nito. Sinabi ni Deadpool na sana ay mapigilan mo ang pagkawasik nito, hindi pwede dahil gusto ko na talagang mawasik agad iyon. Pagkatapos ay ipinakita niya ang ginagawang Time Reaper machine at sinabing sa isang iglap ay kayang wasakin nito ang kahit na anong universe. At pag natapos na ito ay uunahin kong wasakin ang universe mo, kaya't nagalit si Deadpool at sinabing para hindi pala mawasak ang universe ko ay kailangan kong hanapin ang ibang Logan upang manatili ang power nito. Pagkatapos ay bigla niyang dinunggo sa mukha si Paradox at kinuha ang device nito at tumakas. Gumawa si Deadpool ng isang portal sa device na inagaw niya at hinanap niya si Wolverine, at pagkatapos ay bumalik na sa kasalukuyan kung saan ay pinagpapatay niya ang mga agent. Nagpunta na siya sa iba't ibang mga universe upang mahanap niya si Wolverine. Nakita din niya ang iba't ibang version ng mga Wolverine. Kahit ayaw ni Deadpool ay inaaway at pinapalayas siya ng mga ito. Pagkatapos ay nagpunta siya sa isang bar kung saan ay nakaupo si Wolverine, at ito ang kanyang pinaka nagustuhan na pwede niyang dalhin sa kanyang universe, ngunit ayaw naman itong sumama sa kanya, at nang malasing ay hinila niya ito at dinala kaagad kay Paradox. At sinabing ayan may dala na akong ibang Wolverine kaya't pabalikan muna kami sa universe ko, ngunit sinabi ni Paradox na pinakamalala ang Wolverine na iyan at dahil sa kanya ay napatay ang lahat ng mga tao sa kanyang universe, kaya't hindi siya pwedeng maging power ng universe mo. Binigyan ka ng pagkakataon ng TVA na pumunta sa MCA Universe ngunit pinagpapatay mo ang mga agent nila, kaya't ipapadala ko na lang kayo sa loob ng mundo. At nang mawala na ang pagkalasing ni Wolverine ay sinabi nito na bakit mo ako dinala dito. At bigla niyang inatake si Deadpool at nagkaroon sila ng napakatindi at mahabang paglalaban, ngunit pinigilan siya ni Deadpool at sinabing hindi tayo dapat nag-aaway at ang kailangan natin ay ang magtulungan sa isa't isa, dahil gusto ng TVA na wasakin ang universe ko at kailangan nating iligtas ito, ngunit ayaw naman siyang tulungan ni Wolverine. Sinabi niya kay Wolverine na may kakayahang ibalik ng TVA ang isang nawasak na universe at kung tutulungan mo ako ay maibabalik din natin ang universe mo. At dahil dito ay pumayag na sa kanya si Wolverine, ngunit biglang sinabi ng isang lalaki na may isang dambuhalang halimaw dito na maaari kayong kainin, at kung makakatakas kayo dito ay may isang babae naman na walang buhok na ang pangalan ay Cassandra, at dahil napakalakas niya ay kaya niya kayong patayin agad. Pagkatapos ay nagdatingan na ang mga sasakyan doon na sakay ang mga tauhan ni Cassandra, sumama na ang lalaki sa kanila at walang iba pala ito kundi si Captain America at siya si Human Torch ngayon. Inatake sila ng isang tauhan ni Cassandra ngunit agad naman napatay ito ni Wolverine. Napahina nila ang apoy ni Human Torch kaya't bumagsak ito ng maging tao, pagkatapos ay bigla silang dumikit sa isang napakalaking magnet at itinali, at dinala sila sa bungangan ng napakalaking bangkay ni Ant-Man at ito pala ang hideout ni Cassandra. Sinabi ni Deadpool kay Cassandra na isa ka daw babaeng may sira at mangkukulam na walang buhok, sabi ni Human Torch,
at nang dahil sa galit ay hinila ni Cassandra ang balat ni Human Torch kaya't namatay ito. Pagkatapos ay sinabi nito kila Deadpool na ako ang kakambal na babae ni Professor X at inilagay ako ng TVA dito. Masaya na ako sa lugar na ito at ngayon ay gagawin ko na kayong mga alipin. Kaya't nagalit si Wolverine at agad niyang inatake si Cassandra, ngunit agad siyang pinalubog ni Cassandra sa lupa ng hindi hinahawakan. Pagkatapos ay lumabas na ang isang napakalaking halimaw kaya't inactivate nila Deadpool at Wolverine ang isang machine upang makalipad at makaalis na sila doon. Pagkabagsak ay nakita nila ang isang aso na version ng aso ni Deadpool na si Dogpool kasama ang isa pang version ni Deadpool na si Nicepool. Sinabi nito na marami pang ibang mga version ni Deadpool na naging mga alipin ni Cassandra. Pagkatapos ay binigyan sila nito ng isang kotse upang makaalis na sila kaagad doon, at habang nasa daan ay makikitang nagtatalo ang dalawa. Nagkaroon sila ng napakatinding pag-aaway at dahil sa tagal ng kanilang paglalaban ay napagod na sila at nakatulog. Pagkatapos ay dumating si X-23 at kinuha sila nito. Pagkagising ay nakita nila si Elektra, Blade, Gambit at sinabi ni X-23 na ako ang kumuha sa inyo, at lahat kami ay ipinadala dito ng TVA at kasama din namin si Human Torch. Alam ng mga ito na napakalakas nila Deadpool at Wolverine kaya't nagplano silang lahat at umalis na upang tapusin si Cassandra. Pagkatapos ay agad silang inatake ng mga tauhan ni Cassandra at nagkaroon sila ng napakatinding mga paglalaban. Samantala ay pumasok na sila Deadpool at Wolverine upang hulihin si Cassandra, at agad silang tinalo ni Cassandra dahil napakalakas ng psychic power nito. Kaya't naisip ng dalawa na kailangan nilang isuot ang helmet ni Magneto kay Cassandra upang matalo nila ito, ngunit alam din ito ni Cassandra kaya't sinira niya kaagad ang helmet. Sinabi ni Deadpool na ang helmet na lang ni Juggernaut ang gamitin natin ngayon, at sa labas ay makikita nating pinutol ni X-23 ang mga paa ni Juggernaut at pagkatapos ay agad niyang inihagis ang helmet nito kay Deadpool. Nilito ng dalawa si Cassandra kaya't agad na naisuot ni Deadpool ang helmet sa ulo nito. Hindi na nagamit ni Cassandra ang kanyang psychic power, at nakakapagtaka na pinagbabaril siya ng isa niyang tauhan, at pagkatapos ay bigla siyang sinapok ni Wolverine. Sinabi ni Wolverine kay Cassandra na kahit galit ka sa kapatid mo ay mahal ka pa din niya, kaya't nang dahil dito ay napaiyak si Cassandra. Pinaalis na ni Wolverine ang helmet sa babae upang mabigyan niya ito ng pagkakataong mabuhay. Ngunit sinabi ni Deadpool na baka patayin niya tayong dalawa, hindi niya tayo papatayin dahil tiwala ako sa kanya. Kaya tinanggal na ni Deadpool ang helmet kay Cassandra. Hindi sila pinatay nito at sinabing papunta na dito ang mga halimaw kaya't kailangan nyo nang makabalik sa inyong universe. Pagkatapos ay binuksan na ni Cassandra ang isang portal kaya't tumalon na sila Deadpool dito at nakarating na sila sa kanilang universe. Pinuntahan ni Cassandra ang tauhan niyang bumaril sa kanya kanina at sinabing bakit mo ginawa sa akin iyon, dahil sinabi sa akin ni Paradox na kung mapapatay daw kita ay aalisin na niya ako dito. Kaya't nagalit si Cassandra at pagkatapos ay binuksan niya ang isang portal at nagpunta siya sa universe ni Deadpool upang patayin si Paradox. Samantala ay papasabugan na ni Paradox ang universe nila Cassandra gamit ang kanyang Time Reaper machine. Lumabas si Cassandra sa portal sa likuran nila Deadpool at Paradox. Nilapitan niya si Paradox at binasa niya ang nasa isip nito, kaya't nalaman din niya ang tungkol sa Reaper machine ni Paradox. Sinabi ni Cassandra na sa tulong ng machine mo ay unti-unti kong wawasakin ang mga universe at mga timelines, at ititira ko ang isang mundo na pamumunuan ko. Sinubukang pigilan siya nila Deadpool at Wolverine ngunit sa isang pitik lang niya ay biglang tumilapon na ang dalawa sa isang kotse, at kinaladkad na niya si Paradox patungo sa time machine. Pagkatapos ay tinanong ng dalawa si Paradox kung papaano nila mapipigilan si Cassandra. Hindi natin siya mapipigilan dahil sa sobrang lakas niya, ngunit masisira naman natin ang time machine kung mapagdidikit natin ang dalawang wire nito, at pag namatay ang time machine ay mamamatay na din si Cassandra, ngunit mamamatay din kung sino ang gagawa nito dahil magdudulot ito ng isang napakalakas na pagsabog. Sinabi ng dalawa na walang mangyayari sa amin dahil may kapangyarihan naman kaming gumaling. Hindi, dahil sa napakalakas na machine na iyon ay magiging abo na kayong dalawa at hindi na kayo gagaling. Ngunit nagpunta pa din ang dalawa upang mapasabog nila ang machine. Itinulak ni Deadpool si Wolverine sa loob at inilak upang mailigtas niya ang buhay nito, at pagkatapos ay hinila na ni Deadpool ang isang wire ngunit nahirapan naman siyang abutin ang isa pang wire sa kabila, kaya't winasak ni Wolverine ang pinto upang matulungan niya si Deadpool, at naghawak na sila ng kanilang mga kamay upang mapagdugtong nila ang dalawang wire, kaya't nang dahil dito ay sumabog ng napakalakas ang Time Reaper machine at nawasak na ang lahat doon, at namatay na din sila Cassandra, Deadpool at Wolverine. Ngunit ilang sandali ay makikita nating muling nabuhay na naman ang dalawa, kaya't laking pagtatakang sinabi ni Paradox na papaano kayong
nakaligtas. Sinabi ni Wolverine na kaya kami nabuhay dahil nagtulong kaming dalawa kaya't nahati ang epekto nito. Pagkatapos ay nagsilabasan na ang 100 version ni Deadpool na isinama ni Cassandra doon at pinagpapatay nila itong lahat. At dahil sumabog na ang machine ay hinuli na ni Hunter B-15 si Paradox dahil gumawa ito ng isang machine na wawasak sa universe. At sinabi din niya kila Deadpool at Wolverine na talagang inirerespeto ko kayong dalawa dahil iniligtas nyo ang lahat ng mga universe, at ngayon ay maaari na kayong mabuhay ng tahimik at mapayapa, at nagdesisyon na ang dalawa na mabuhay ng magkasama gaya ng isang tunay na pamilya. Pagkatapos ay masaya na silang lahat na nag-party-party habang kasama nila ang kanilang mga kaibigan. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.